ating alamin. Magandang araw po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Ako po si FOT Ronnie B.M. Pahikulay, handang magbahagi ng mga kalamang pangkaligtasan upang masiguro natin na ligtas tayo sa lahat ng sandali. Kaya tara na, samahan niyo po ulit kami sa isa na namang episode ng ating alamin. Kung kayo o isa sa mga kasama niyo sa bahay, trabaho o paaralan ay may special needs, marapat lang na alam natin ang mga dapat gawin upang maiwasan ang anumang pinsala kung sakaling magkaroon ng sunog. Ang lahat ay dapat kasama sa ating fire escape plan at fire drills. Ang pagkakaroon ng kapansanan, physical man o mental disability ay hindi nangangahulugan na hindi natin sila kayang mailayo sa panganib ng sunog. Ito ang mga maaari nating gawin upang masiguro ang kaligtasan ng ating mga kasamang PWD. Una, buuin ang fire safety plan depende sa pangangailangan ng inyong kasama. Unang halimbawa, kung isa sa ating tahanan ay malabo ang paningin, siguraduhin na nakalagay sa malapit ang salamin upang madaling mahawakan at makuha kung sakaling may sunog. Ikalawang halimbawa, kung hindi naman makalakad, ilagay ang walking cane o saklay sa lugar kung saan ito mabilis na makikita at makukuha, ganun din sa mga tao na gumagamit ng wheelchair. Sa ganitong paraan, madali itong madadampot at mabilis silang makakalabas ng gusali. Ikalawa, mag-install at magkaroon ng maintenance service ang mga fire alarms. Ang smoke alarm na may vibrating pads o flashing lights ay maaaring i-install para sa mga nahihirapan o walang pandinig. I-test ang mga ito isang beses sa isang buwan at palitan ng battery kung kinakailangan. Ikatlo, manatiling malapit sa exit ng gusali. Kung nakatira naman sa isang multi-story building, piliin na manatili sa ground floor para sa mabilis na paglabas kung sakaling may sunog. Tandaan natin na sa loob lamang ng 30 segundo ay maaaring maging doble ang laki ng apoy. Ang mga nabanggit ay ilan lamang sa mga paraan upang masiguro ang kaligtasan ng mga kasama nating may kapansanan. Ngayon naman ay ating tunghayan ang mga paraan upang ligtas na mailabas ang ating mga kasamahan na may special needs kung sakaling magkaroon ng sunog. Piggyback carry. Ang piggyback carry ay epektibo sa mga long-distance emergency transfer at sa mga maliliit o mababang timbang na pasyente. Fireman's carry. Ginagamit ang paraang ito upang maiwasan ang back injury ng pasyente. Siguraduhin na may sapat na lakas ang magbubuhat upang maiwasan ang pagbagsak o pagkahulog. Extremity carry. Ang extremity carry ay ang paglipat ng isang conscious o unconscious na pasyente at madalas din gamitin kung mayroong dalawang tao na maaring magbuhat. Lover's carry. Ang lover's carry ay ang paglipat ng conscious o unconscious na pasyente na mas maliit at mas bababa ang timbang sa magbubuhat. Guide by the arm. Ang guide by the arm ay ang paraan na maaaring gamitin kung kayang tumayo at maglakad ng pasyente. Ang mga ipinakitang paraan ng emergency rescue transfer ay makakatulong sa inyo upang mabilis na mailipat sa ligtas na lugar ang mga taong may kapansanan. Muli, ako po si FOT Ronnie B.M. Pahikulay na nagsasabing, ligtas ang may alam. Magkita po ulit tayo sa mga susunod na episode ng ating alamin.